Sa ibang balita, napako po sa 2.9% ang inflation rate ngayon para sa buwan po ng Enero. Nitong 2024, nag-average naman sa 3.2%. Ang inflation rate na pasok sa 2 hanggang 4% na target range ng ating pamalaan para sa taong 2024. Erlo Bringas sa detalye ng balitang yan. Napanatili sa 2.9% ang inflation rate nitong nagdaang January 2025. Kapareho yan na naging inflation rate noong December 2024. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, nagkaroon ng bahagyang pagtaas sa inflation sa kaparehong buwan noong 2024 na kung saan nakapagtala lang noong January 2024 ng 2.8% inflation. Nasa range ng forecast na 2.5 to 3.3% ng Bangko Sentral ng Pilipinas naman ang naitalang inflation rate. Ayon kay National Statistician Undersecretary Dennis Mapa, kabilang sa nakaambag sa naging inflation ay ang pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages, maging ang transport cost, habang nakapagtala ng pagbagal sa pagtaas sa presyo ay ang clothing, housing, recreation, maging ang restaurants. 4 sa 11 pangkat ng pagkain ang nagpakita ng mas mabilis sa pagtaas ng presyo nitong Enero 2025. Ito ay ang mga sumusunod: meat and other parts of slaughtered land animals na may 6.4% inflation, particular dito ang karne ng baboy. Fish and other seafood na may 3.3% inflation tulad ng dilis, oils and fats na may 2.2% inflation gaya ng mantika, at vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may 21.1% inflation, particular dito ang kamatis. Nagtala naman ng mas mabagal na pagbaba ng presyo nitong Enero 2025 ang sugar, confectionery and desserts na may negative 2.3% inflation. Ang iba pang food items tulad ng corn, flour, fruits and nuts ay nakapagtala naman ng slower increases sa unang buwan ng 2025. Sa kabila niyan, kumpiyansa naman ng gobyerno na mananatili ang inflation sa 2 to 4% ngayong 2025 matapos na maitala ang average inflation noong 2024 sa 3.2%. Sabi pa ng PSA, may ilang mga pagkain naman ang nagsipagbaba na nakahatak din sa inflation, pero majority sa mga ito ay nagtaas. Kaya numero unong dahilan kaya napanatili ang 2.9% na inflation ngayong Enero ay ang pagkain. Yung inflation rate natin, una sa pagkain, so sa pagkain mayroon tayong bumaba, mayroon tayong tumaas ang inflation rate. Kasi yung food item natin, malaking weight talaga, 35% yan sa CPI basket. So sabi ko kanina, yung 15 percentage points doon na consisting of meat, fish, isda, at saka vegetables, yun yung tumaas. Yung iba naman, bumaba. Like yung rice nga natin, saka corn, negative sila. Yung rice and corn kasi mga 9 percentage points din eh. So may mga tumaas, may mga bumaba. But overall, general ng food talaga, tumaas siya. Ang food inflation natin noong January ay 4.0%. versus December na 3.5%. So that's the story sa food. Ang National Economic Development Authority o NEDA naniniwala naman na ang steady inflation rate ay may tuturo nilang positive indicator na para mas maging stable pa ang presyo ng mga bilihin na isa sa target ngayon na maabot ng gobyerno. Erlo Bringas para sa Batanang Agila, matatag, matapang, matapa. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.